iba talaga power ng 400cc compared dun sa Rusi Classic 250 natin. Yun. Pero hindi ito ipag-uusapan natin ng gamit-gamit kong motor. By the way, ang gamit ko ngayon is Cafe 400 ng Motorstar. Papunta ako ngayon dun sa Konoha sa Marikina para pick upin yung motor. Kasi nandun yung Rusi Classic 250 natin for maintenance. Pero grabe talaga, nainibago ko sa gamit ko na to. Nung kailan ko ba siya nakuha, gamit ko tong motor na to noong Sabado. Kasi Sabado ng hapon, magagabi na rin, dinala ko yung motor dun sa shop. Unfortunately, wala nang magagamit na or mabibilihan ng mga parts na kailangan dun sa motor. Kaya we've decided na iwanan ko na lang yung motor doon at tumira muna ako ng motor. Ito yung nahiram ko, yung 400cc. Medyo natetempt nga ako nung una na ipasok sa expressway para ma-experience ko na makapasok na expressway na gamit yung motor. Big shoutout nga pala sa Konoha sa pagpapahiram na itong motor. Yun, kaya nga pala iniwanan natin dun yung Rusi Classic 250. Yun, tumirik na naman. Ilang beses na ba akong titinirik nung motor na yon? Well, ako hindi naman, kasi kasama rin sa pagdadrive yun eh. Tsaka 5 years na rin sa akin yung motor. May mga parts na dapat palitan or supposed to be dapat i-maintenance. So nga lang, na-tsempohan talaga. Ilang beses na rin naman ako na ititirik nung motor, pero nagagawan ko ng paraan para makapunta sa pinakamalapit na pagawaan or magtulak. Yun mahirap kapag nagtulak. Ang bigat pa naman nun kasi that is almost 180 kilos. So yun na nga, ilang beses, ano ba yung mga experience ko na yun. Share ko sa inyo kung ano yung mga experience na itinirek at nagtulak ako gamit yung Rusi Classic 250. Grabe, medyo abutan pa yata ako ng ulan. Grabe sa banda ron, ang dilim oh. Ayan, yung unang-unang naitirik niya ako, well, nagawan ko siya ng paraan. Nagtulak ako ng konti, tapos nakakuha ko ng tiyempo. Ayun, pinaandar ko na uli siya. Yun yung time na naputulan ako ng clutch cable. Madali lang naman paandarin yung motor kapag kaputol ang clutch cable. Sanay ako kung paano yung diskarte. Kaya hindi ako nahirapan nung time na naputulan ako ng clutch cable. Pero nagtulak pa rin. Medyo ramdam na ang ambon. Lakas na to, buti na lang tayo kabila. Yung gaya nung sabi ko na naputulan ako ng clutch cable, makikita nyo yun na meron din akong doon, naging content doon. Ayan, ito yun, lagay ko dito. Kung gusto nyo panoorin para magkaroon kayo ng idea kapag naputulan kayo ng clutch cable, kung ano ang gagawin ninyo para mapaandar yung Rusi Classic 250 or even yung ibang motor, applicable pa rin naman doon yun. Yun, so yun yung isa. Tapos yung pangalawa na natirikan ako is noon time na nawala ng baterya or naubusan ng baterya yung motor. Yung iba kasi na motor may kickstart. Yung Rusi Classic 250, gaya nung sabi ko nung sa mga previous vlogs, wala siyang kickstart, push start lang siya. So kailangan alaga sa baterya. Dahil magaling ako, hindi ko masyado napansin yung baterya na palobat na nagbibigay naman ng sinyales yung motor kapag malapit na malobat yung baterya. Una-una hard starting na siya, di inilaban ko pa rin. Nung nangyari yun na namatayan ako, nagawan ko siya ng paraan pa rin, napaandar ko pa rin siya. So nagtulak ng konti dahil nga pinakadyot. Nung nakahanap ako ng pababa, doon ko pinakadyot yung motor para umandar. Pagkatapos yung sumunod naman nun, eto medyo umasa na lang ako sa himala.
Yun yung nasira yung ano ko, regulator, yung rectifier nung motor. Nag-overcharging na kasi siya, in-overcharge siya yung motor. So nangyari, hard starting na naman. Nag-i-start siya minsan, minsan hindi. Sakto no, nasa ano ko, nasa ibang lugar, layo-layo. So ginawa, labanan, lakas na lang ng loob. Umi-start naman siya. Kasi na start, inuwi ko ng bahay. Kinabukasan, swerte pa rin, umi-start siya. Tapos dinala ko na sa pinakamalapit na pagawaan para mapalitan yung rectifier. Yun yung pangalawa. Yung pangatlo, yung recently, which is kasama ko pa si Boss Ivy na nagtulak. Madalas naman niya akong kasamang nagtutulak. Hindi pala yung recently yung ano, meron pa palang pang-apat. May pang-apat na dahilan na nagtulak rin ako sa motor. Yun ay naplatan kami ni Boss Ivy. Kaya kasama ko pa rin siya doon, nagtulak. Napalatan, buti na lang may malapit na ano, na vulcanizing shop. Yun ang mahirap itulak kasi yung gulong sa likod hindi makalikot ng maayos dahil nga flat na. So yung pang-lima, ito na sabi ko kanina, yung recently, kung bakit nasa Konoha yung ano ko, yung motor. Kasama kasi Boss Ivy, papasok pa nun. Wala, no choice, tulak talaga. Hindi umandar yung motor. Tulak kami. Ang thinking ko, baka lang mahina uli yung baterya o lobat. So tinulak namin sa pinakamalapit na ano, shop. So chinek, lobat nga daw yung baterya, chinarge, umandar. Ngayon, nung pagdating sa amin, ayaw uli niya umandar. So ang isip ko, baka yung baterya lobat talaga, sira na, palitin. Bili ako ngayon ng bagong baterya. Nung pagbili ko ng bagong baterya, pagkatapos ng 3 days yata, hindi na naman siya umistart. Ang hirap nga lang nun, kasama ko ulit si Boss Ivy, may pinuntahan kami. Ayaw niya umistart. Tapos yung alis namin ngayon is Sabado. Malayo sa lugar namin, wala akong hanapan ng pinakamalapit na shop na pagpapagawaan o pagpapacheck upan. Hanggang sa, yun, buti na lang kamo talaga, buti na lang. May mabait na ka-member tayo na Classic 250 rin siya. Shoutout sa kanya kung sino man siya. I forgot to ask his name. Tinulungan niya ako. I-jump start namin yung motor ko doon sa motor niya para lang mag-start. Pero kailangan, wag ko daw papatayin o wag daw ako mamamatayan. Kasi kapag namatayan daw ako, may potential na hindi na naman daw umandar. Kasi upon he's checking doon sa motor, dahil nga mekaniko rin yun swerte talaga, mekaniko siya. May problema, baka daw may problema na yung regulator. Regulator stator. So yun, inilaban ko na siya. Dinala ko na siya sa uli sa Konoha para ma-check up. At sa kasamaang palad, yun nga ang problema. Palit tayo ngayon ng ng stator. Kaso wala mabibilan ng araw na yon. Kaya yun story kung bakit ito ang gamit ko ngayon at papunta ako doon. Pero kahit paano pa man, iniisip ko na rin kasi na part yun ng maintenance ng motor. Syempre 5 years na yung motor. Tapos wear and tear, nasa 60,000 na rin naman ang tinatakbo niya. Ang usapan muna, ang sira lang naman kasi is yung stator. Medyo kinakabahan na rin ako ang ginawa ko, lahat ng dapat palitan, pinapalitan ko na. Tapos pinasabay ko na rin yung yung wire harness ng motor, pati yung mga switch. Kasi minsan pumapalya na rin At least ngayon, kapag nakuha ko yung motor, i-drive ko na, hindi na ako kakaba-kaba na baka itirik na naman ako na itong motor. Bakit ko ba sinasabi to o bakit ko ba kinukwento to? Gusto ko lang kasi i-share to para dun sa mga ibang nagpaplano na bumili ng RC250 or yung merong katulad ng RC250 ko na katulad ko lang din, hindi naman kasi ako ganun ka-knowledgeable pagdating sa
mga anik-anik dun sa pagkali-kalikot ng motor. Hindi naman kasi ako mekaniko, kaya ako nagtitiwala ako sa pag-aayos at saka pag-maintenance sa motor ko sa Konoha. Ever since nung binili ko yung motor, doon na talaga ako nagpapa-maintenance. Ayan. So maraming ways para makasurvive sa pagka nasira yung mga parts na yon or magtulak. Tapos a little tip, kapag possible kasi yung mga nagmumotor o based sa iba ko na tanungan na nakasame, yung iba kasi pagka ang milyahe 30,000, may mga naglalabas ng problema dyan yung for maintenance na. Ayan. Sa akin swerte, umabot pa ako ng 60,000 bago nagpa-maintenance yung motor. Pero part talaga ng pagkakaroon ng motor o kahit kotse ang maintenance. That's why I don't believe on what they're trying to tell me na sirain ng Rusi, kasi for 5 years wala naman ako naging problema sa kanya. Maintenance nga lang talaga. Uy, shout out kay ate. Ayan, ganyan, RC250 din ang gamit na ni ate. Stigin. Uy, yung ibang mga nagtatanong mababa yung RC250 niya. Kayang-kaya para dun sa mga hindi nabiyayaan ng maganda-gandang height. Yun nga lang ang problema sa mga ganito. Yung akin, ang ating RC250 hindi ko pinaganyan sa likuran, kasi kawawa ang OBR talaga dyan. Minsan hindi lang OBR, pati yung driver, kasi talsik tubig putik dyan. Siguro hanggang dito na lang tong random vlog na to. Yun, i-share ko lang talaga sa inyo yung mga tulak moments ko sa RC250. At huwag kayong matatakot na kung nagpaplano na kayong bumili, huwag kayong matakot, kasi hindi ko alam pero para sa akin kasi part of experience. At saka nasa Metro Manila ako, kaya hindi ako natatakot kasi marami mga pagawaan na shop dito na pwedeng magbigay ng first aid. Pero mas maganda talaga kung may knowledge ka kung paano, or kung nararamdaman mo na mayroong problema yung motor, huwag nyo kong gayahin na okay pa yan, gumagana pa naman. Or kung halimbawa yung mekaniko nyo na katulad ng sa akin nagsuggest na palit ka na ng ganito, medyo may nararamdaman na kami, may problema na, sundin nyo na kung may pamalit naman. Huwag nyo akong gayahin na sinagad ko. Ayan, nung sinagad ko, sabay-sabay silang bumigay. So siguro hanggang dito na lang talaga. Peace and signing out. Ciao.